Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan dito po sa Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat ha. Close to 89,000 subscribers na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Yehey! Maraming salamat at utang na loob po sa inyo ni Ka Eric at ng aking pamilya ang patuloy na paglago at paglawak ng ating naaabot sa pamamagitan ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ganon din po ang inyong pagsubaybay sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagmamahal na tayo po ay samahan ninyo sa advokasya ni Ka Eric. No? Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw. Ito pong pahayag ni Governor Chavit Singson na handa po siyang tumistigo hinggil sa usapin ng flood control investigation, lalo na po kung ito ay mabubuksan sa Senado. At ang kanyang nalalaman hinggil po sa pagkaka-involve nila Marcos Jr., ang kanyang mga tauhan at mga miyembro ng sindikato nila at pati na po ang kanyang anak na si Sandro Marcos Jr. Ayon kay Governor Chavit Singson, mayroon pong hindi bababa sa 13 billion pesos na mga proyekto na halos ghost projects ang nangyari na hawak po ni Sandro Marcos sa loob ng 3 taon. No? And imagine if ang kalakaran sa proyekto under Marcos Jr. is 25% ang pinakamababa na kotong o SOP, edi 1/4 ng 13 billion, mga kababayan, mahigit 4 billion pesos ang napunta di umano kay Congressman Sandro Marcos kung pagbabatayan natin ang computation ng mga proyektong dumaan sa kay Sandro Marcos. At ito'y karamihan mga flood control projects po na ang pinag-uusapan, mayroong flood pero walang control sapagkat ginagamit po ni Marcos at nila Romualdez ang flood control projects ayon kay Ginoong Saldico at sa mga testigo mismo na nakakaalam na mga kontraktor na ghost projects ito. Ibig sabihin po, kunwa-kunwarian lang ang flood control project. Pero ang totoo lang, hindi naman po talaga proyekto, kundi pamimera, pangungulimbat at pandurobo sa pundo ng mamamayan ang kanilang ginawa. At ito ngayon, nag-volunteer si Governor Chavit Singson sa Senado na kung pwede, mabuksan pa nila ang flood control project investigation at willing siya na tumistigo. Hindi mo na isasarado ito. At sana kasama na rin po ang pagbubukas sa 18 former soldiers na ito na handa pong tumistigo din hinggil sa kanilang nalalaman kung paano pinagkakitaan at ginamit ang mga naturang flood control projects upang tumiba-tiba ng paldo-paldo, malimaleta, tuni-tuniladang pera ang sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Sana po mapagbigyan itong kahilingan ni Governor Chavit Singson sapagkat he is a competent witness, no? At alam po niya ang kanyang sinasabi sapagkat siya mismo ay naroroon sa rehiyon ng Ilocos. At alam niya kung sino ang mga nasasangkot sa mga projects na ito, sino-sino mga contractors ang nakinabang, sino-sino ang mga local officials na naging kasabwat po ng mag-amang Sandro Marcos at Bongbong Marcos Jr. Kaya mukhang interesting ang paglapit mismo ni Manong Governor Chavit Singson dyan po sa komitiba ni Senator Ping Lacson o sa iba pang mga senador kung ayaw ni Ping Lacson na pagbibigyan po ng pagkakataon na madidinig o mapapakinggan ang salaysay na gagawin po ni Manong Governor Chavit Singson. Interesting ito ang development na ito. At ganun din po ang kanyang paglapit sa tatay, sa anak. No? Dati tatay niya, kaibigan man ito ni Chavit Singson, si Erap. At ngayon, nagkita sila doon ni Senador Jinggoy Estrada. At yun nga, nakipag-usap at nag-usap sila tungkol sa possibility na si Manong Governor Chavit Singson ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalaysay
sa investigasyon o hearing patungkol po sa Senate investigation related to flood control anomalies. Very interesting sapagkat marami pong pwedeng isiwalat si Manong Governor Chavit Singson kung ang pag-uusapan ng mga kickback, mga SOP, mga anomalya sa flood control kasi nag-imbestiga din po siya doon sa Ilocos Region at hindi po maganda ang naging resulta. That most of the so-called projects, allocables, insertions at mga pinalusot na pundo at ang estimate ni Manong Governor Chavit Singson aabutin siguro ng mga 13 billion pesos ang mga ghost or substandard na mga proyekto na dumaan kay Sandro Marcos in the last 3 years. And kung may mga ghost, may mga SOP, may mga patong, hindi bababa ayon kay Manong Governor Chavit Singson sa 4 billion pesos ang tinubo o pinagkakitaan ni Sandro Marcos di umano ayon kay Manong Governor Chavit Singson. Baka abang-abang ito kung ano po ang mangyayari hinggil dito. So bantayan natin kung tatanggapin po nila Ping Lacson at nila Tito Soto na sila po ang nagkokontrol ng pamunuan ngayon sa Senado itong pagboboluntaryo ni Governor Chavit Singson hinggil po sa anomalya ng iskandalo sa flood control projects. Mayroon din pong panawagan ang dating retired general na at dating naglingkod bilang Judge Advocate General Services o isa sa mga abogado ng Judge General Advocate General Services ng Armed Forces of the Philippines, si Attorney Virgilio Garcia, si General Garcia, at kanyang binabanggit po na kailangan mapapalitan na ang pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee at ang pamunuan mismo ng Senado para magkaroon naman po ng tinatawag na objective and credible investigation ang Senado, lalo pat si Tito Soto at si Ping Lacson ay nasasangkot sa mga issue ng maleta. Kay Tito Soto, extra large na mga maleta. Di umano, ayon sa salaysay ng mga dating sundalo, ang idiniliver nila mula kay Saldico na partida para kay Tito Soto. So kung ang isang extra large na maleta ay nasa mga 54 million pesos, so mahigit 250 million ang pera na napunta kay Tito Soto kung ang pag-uusapan po ay tungkol dito sa mga maletang na i-deliver. Ay ba, wala naman pong delikadesa itong si Tito Soto sapagkat lumalabas po na ayaw niyang mag-resign bilang Senate President, Kapituko. Ganon din po si Ping Lacson na itinuturong sangkot din hindi lang sa maleta kundi sa marami pang mga pagtatabon-tabon at pagtatakip para kay Marcos at kay Romualdez, no? So itong dalawa na ito, wala kang mai-expect ayon kay General Virgilio Garcia na isang patas, makabuluhan at makatotohanan na investigasyon kung sila pa rin po ay nagkokontrol at naghahari-harian dyan sa Senado. Sapagkat itong si Tito Soto at si Ping Lacson, according to the assessment ni General Garcia at sinasang-ayunan ito ng maraming mga mamamayan, siya po, si Tito Soto at si Ping Lacson, nag-aakto bilang mga special agents para kay Marcos at kay Romualdez. Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang paglilihis at ang pagmamanipula hinggil po sa flood control investigation. Ayan. Pero kaabang-abang itong nais gawin ni dating Governor Manong Chavit Singson na nais niyang tumistigo para dito sa usapin ng mga flood control nang sa ganun maisiwalat niya kung gaano po kalaki at kalawak sa Ilocos Region alone, lalo na sa Ilocos Norte, ang pangungulimbat sa mga infrastructure projects involving ang magtatay na ito, Bongbong Marcos Jr. at pati po si Sandro Marcos. And ayon pa nga sa salaysay ni Ginoong Saldico, pati po ang asawa ni Bongbong Marcos Jr.
ay mayroong mahigit 100 million o 100 million pesos na proyekto na hindi naman dapat sa kanya dumaan. Ay mukhang ito ay pinasok nila sa area, sa distrito ni Speaker Boji D sa Isabela. Aba, sa Isabela talaga ha. Kaya pala naging speaker itong si Boji D dahil pinalusutan yata ang diskarte nila tungkol sa pagkakaroon nito ng koneksyon sa pagpapalusot ng pondo na 100 million pesos involving si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan, maliban po dito sa balita tungkol sa pagboluntaryo ni Manong Governor Chavit Singson na maging isa sa mga testigo na handang maglahad ng kanyang mga kaalaman at nalalaman at pati na po ng kanyang pagsasalaysay hinggil sa mga anomalya ng flood control at iba pang infrastructure projects involving ang magtatay na ito, ang magpamilyang mga Marcos. Ngayong araw din po ay nagsumiti na si Vice President Sara Duterte ng tinatawag na reply ad cotellam. Itong reply ad cotellam is notice with caution. Na bagamat nag-reply sila doon sa sinasabi ng Committee on Justice ng House of Representatives, pero with reservation na sila ay maingat na nagdideklara na hindi po nila lubusang kinikilala ang otoridad ng Committee on Justice para po magkaroon ng pagbubusisi tungkol sa mga ina-allege na mga kaso laban sa kanya. Kaya ang ad cotellam, ang ibig sabihin po niyan, with caution. It's a precautionary reply na ibig sabihin, sige, ito ang sagot ko, pero ako ay may reservation na wala kayong otoridad at jurisdiction para busisiin ang aking mga karapatan at posisyon hinggil sa aligasyon na yan sapagkat I reserve my right in the proper forum. Yan po ang ibig sabihin kung paano nila isinabmit ni Vice President Sara Duterte itong ad cotellam reply. At ayon din po sa abogado na nakapanayam ni Ka Eric sa isang programa natin sa Bigwas ng Aguila, pinaliwanag din po ni General at Attorney Virgilio Garcia na hindi ganon kadali na mag-co-convene ng plenary sapagkat kailangan bawat isa ng mga miyembro ng House of Representatives ay mabibigyan po ng kopya ng minutes of the proceedings at summary of the minutes ng Committee on Justice. Kasama po ang filed complaints against the Vice President and related evidence attached to it. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa mga miyembro ng House of Representatives ay may karapatan po na pag-aralan, magkaroon ng posisyon at pananaw at magpahayag ng kanilang paninindigan pagdating po sa plenary voting. Ibig sabihin po niyan na hindi ganon kadali na ipapabuo mo ang plenaryo ng pagpupulong ng House of Representatives nang hindi po na pag-uusapan at nabibigyan ng pagkakataon ito pong ating mga miyembro ng House of Representatives. But under the rules, within 60 days of the session days, no? So hindi natin alam kung paano binibilang nila ang session days na yan, pero dapat hindi lumagpas sa 60 session days ng Kongreso ng House of Representatives. Mabubuo po ang rekomendasyon at desisyon ng House Committee on Justice, tsaka po ito ikakalendaryo for plenaryo. Yan, aba. At mukhang malinaw naman po ang naging posisyon ng Vice President. Hindi po siya papayag na gagamitin ang Committee on Justice na pagpupulong para siya ay i-ambush, ipapahiya, aatakihin, at gagamitin ang black propaganda, dirty attacks laban sa kanya, at doon na niya antayin kung ano ang kahihinatnan nito pagkatapos ng plenary voting at kung maitutuloy po ang transmittal papunta sa Senado, then saka pa magdedesisyon si Vice President Sara Duterte
kung ano po ang kanilang mga hakbang na gagawin kapag nagkaroon na ng articles of impeachment transmittal sa Senado at doon po mabubuksan kung magkakaroon na rin ng resolution to convene and call the Senate to become the Senate Impeachment Court na doon po gagawin ang trial at pagdinig hinggil sa mga articles of impeachment o mga reklamong nais hambalos ng grupo nila Marcos at Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte. Very interesting po itong mga kaganapan na ito and babantayan natin kasi mukhang nagmamadali itong si Luistro, ang chairperson ng Committee on Justice sa House of Representatives. Ganon din po ang mga tauhan at alipores ni Romualdez. At kaya nga, kanina, naglabas na rin ng statement ang National Unity Party, NUP, na pinamumunuan po nila Congressman Ronnie Puno at nila dating House Speaker Reginald Velasco na si Budget D bilang speaker at nagiging pinuno sana ng Kongreso ay hindi maganda ang pagpapalakad dahil sinisikil at iniipit ang mga pondo lalo na doon sa hindi sumusunod sa kanilang layunin na ilarga nila at iraratsada ang pangalawang attempt upang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya nagrereklamo ngayon ang National Unity Party kung bakit ang mga pondo para sa distrito, ang mga allowances ng mga hindi openly sumusuporta sa diskarte ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte ay nananatili po na hindi pa na ipaparilis bagamat papasok na po ang buwan ng Abril. Aba, mukhang magkakaroon ito ng banggaan na nagkakaroon na ng crack, ng bitak-bitak sa loob po ng alyansa ni Romualdez, ni Budget D at ng mga tauhan ni Marcos. Having this kind of statement and declaration right now coming from the National Unity Party, at kung bubuin po natin ito, mayroon silang 40 na mga miyembro or 41, 41, and then ang Duterte Black mayroong mga 6 at ang iba pang mga non-aligned na pwedeng magkaroon po ng tactical alliance, baka umabot sa 50 to 60 members ng House of Representatives po ang babangga dito sa impeachment na palusot at diskarte nila Marcos at nila Romualdez. So mga kababayan, huwag po nating tantanan ang pag-monitor at pakikipagtalakayan with Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At sana po ay tulungan nyo si Ka Eric na ma-share, ma-promote at maikampanya po ang ating mga videos ng balita at talakayan. Malaking bagay po ang inyong pag-share at pag-promote ng viewership at ng subscribers and followers para sa Ka Eric Celis YouTube channel. Sa gustong tumulong po sa ating advocacy center na pinamumunuan ni Ka Eric, ang Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement, ay pwede po kayong magpadala ng 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, or 10 pesos. It's not the amount that counts. It's the sincerity of heart that you join with our advocacy that matters. Okay? So, ang numero po ay 0916-308-7710. Yan po ay GCash line 0916-308-7710 kay Rohilda Langging Celis po yan. Huwag nating kalimutan, palaging tandaan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.